What's up mga tsong? Zeusbok here. Alright, so dito naman tayo sa parang panibagong vlog natin gagawin mga tsong, you know? So tayo po ay gagawin ulit ng gapan. Pero bago ang lahat mga tsong, time check muna tayo. Oras natin 12:09. Alright, at nandito na ako sa EDSA, you know? So same pa rin ang ating dadaanan sa may MacArthur Highway. At labas pa rin tayo ng Bypass Plaridel. Alright, so tanghali na tayong lumabas, 12 noon. Dahil ang usapan namin sa susunduin ko sa gapan ay alas 3 or alas 4 dapat aalis na kami dun sa gapan. So ang binigay na oras sa akin ni Google Map is 2 hours and 12 minutes. Ayan, makikita nyo sa baba ng Google Map, no? Sa may cellphone ko, 2 hours and 12 minutes. Naka green siya. So pag ibig sabihin ay nakakulay green, so di siya ganong traffic, no? So katulad ngayon na side sa dito side sa medyo mabagal. Medyo marami sasakyan ngayong araw, ngayong linggo, dahil hindi ko alam. Okay, so habang babiyahe tayong gapan, no? Ingat lang tayo, dahan-dahan. Dapat maging alerto tayo sa daan, no? Sa mga kaliwat kanan ng mga sasakyan, no? Nasa kaliwa ko, nasa kanan ko, dapat maging maingat, at lalong nasa harapan at sa likuran. Alright, so dapat ingat lang, chong. At yung nga, habang nasa biyahe tayo papuntang gapan, ay pag-usapan natin kung ano, kung saan nga ba kayo komportable mga chong, no? Sa mga kasuotan nyo habang nagmumotor, kung ano man yung mga sinusuot nyo habang nagmumotor kayo, ay kayo po ba'y komportable? Alright, so bago natin umpisahan yan, doon natin umpisahan malapit sa Balintawak, no? Habang yung walang ganong sasakyan, so habang dito kasi pagka nagsasalita ako, habang nagbablog ako, nagsasalita ako sa loob ng helmet, ay nawawala ako sa focus sa pagmamaneho. Kaya doon na lang tayo malapit sa walang ganong sasakyan, sa may MacArthur na, you know? Alright, so habang papunta muna tayo ng gapan, MacArthur, you know? Pag-usapan muna natin kung anong ginawa nating preparasyon ngayon habang nasa biyahe tayo, you know? Anong preparasyon na ginawa natin sa motor para maiwasan natin yung aberya. Alright, so kanina kasi nung nakarang araw pa talaga, napapansin ko na mahina ang preno sa likuran ng aking motor. Yung drum brake kung tawagin, mahina. So dalawang araw ko siya napapansin na inapakan ko na ng todo yung brake niya, yung foot brake niya, ay di pa rin kumakagat ang kanyang brake. Alright, so muntik-muntikan na akong mabangga nung nakarang araw na nasa biyahe ako ng Lalamove, you know? Dahil yung preno ko sa ulihan o sa likuran ay mahina na talaga. So ang ginawa ko kanina ay pinapacheck ko sa mekaniko ng Motor Trade. Shout out Motor Trade, sa may malapit lang sa Fisher Mall, mayroong Motor Trade doon. At doon ko na siya pinapacheck. Tapos change oil na rin, kasi isang buwan na yata mahigit na hindi ko na change oil to, you know? So dapat talaga ang tamang change oil ay na masusunod sa ayon sa tinatakbo ng motor. Sa odometer ng motor, dapat doon masusunod ang pag change oil. Alright.
So yun nga, dahil napapansin ko nung mga nakarang araw na mahina ang preno, is ang ginawa ko ay pina-check ko, pinalinis ko yung drum brake, pati yung brake shoe. At si technician o yung mekaniko ay nagsuggest na palitan na raw ang brake shoe ng aking motor dahil kalbo na, pudpud na, wala na siyang silbi. Kaya pala napakahina na niyang kumagat ang preno, so delikado na ho yun mga chong pagka ganon. Kaya pag naramdaman niyo yung motor nyo na mahina ang preno sa likuran o sa harap man, ay dali nyo na agad sa mekaniko. Ako kasi wala pa akong, o di ko pa ganong alam ang technique kung paano malalaman yung brake shoe kung kumakagat pa ba o hindi na, no? So di ko pa ganong na test na yan. Alright, hindi ko pa ganong nakikita yun, kaya di ko pa alam, no? So kaya ang ginawa ko, dinala ko na lang sa technician ng o mekaniko ng motor trade. Alright, so yun nga, nagsuggest si mekaniko na palitan na daw. Ayun, bumili ako ng brake shoe na halagang 130. So nilakad ko pa yun dahil yung motor ay ginawa nga, naglakad ako papuntang sorry pumasok ako sa mga barrier, no? Sorry naman mga chong, dami kasing butas-butas dito. Yan, sinarado nila yung, kapag nandito kayo sa EDSA mga chong, napakalayo ng U-turn nyo. Pag halimbawa nasa Roosevelt Avenue kayo, lalabas kayo ng EDSA, tatawid kayo ng Congressional Ave. So pagdating nyo ng Congressional Ave, EDSA pala, ay iikot kayo sa may Quezon Ave na. Hindi na kayo makiikot sa may malapitan dahil nga sinarado nila, yun, no? Ayun, no? So yun, babalik tayo sa topic natin, ay yung preparasyon na ginawa natin kanina, yun, no? Napag-chinsuela rin tayo. Ang ginamit natin na oil is yung Honda Gold SL10W 30MA. Yan po yun ang ginamit natin na oil mga chong. Honda Gold SL10W 30. Alright, at nandito na tayo sa MacArthur Highway, Valenzuela, no? Tama ba? MacArthur, no? Good. Napapansin nyo, napakagalaw ng mabila dahil sa gulong. So yun nga mga chong, atin yung preparasyon na ginawa natin. Palit brake shoe, linis ng brake drum, change oil, tapos linis ng engine sprocket, no? So yun, at habang nandito na tayo sa MacArthur, no, balik na tayo sa main topic natin mga chong.
So ano nga ba yung main topic natin is yung saan ka nga ba komportable sa mga suot mo habang nagmumotor ka. Yan. Alright, bago lahat, hintayin muna natin nakago. So yun yung main topic natin mga chong, kung saan ka ba komportable sa mga sinusuot mo habang nasa long ride, no? Kahit saan na ride yan, mapa Luzon, Visayas, Mindanao man yan, ay ikaw ba ay komportable sa yung sinusuot? Una dyan is yung tinatawag nating padded jacket or body armor. Alright, so ako meron na akong body armor nung unang punta ko rito sa Gapan mga chong. Naka body armor ako. Ngayon yung aking body armor ay hindi ko na sinusuot dahil ayun nga, hindi ako komportable mga chong. Bukod sa hindi ako komportable noon isuot, ay napakainit, lalo ganitong tanghali, tirik ang araw, tirik ang init, napakainit isuot yung body armor na yon. Kaya di ko na sinuot ngayon, lalo na tanghali na akong lumabas, alas 12, napakainit, di ko na siya sinuot. Di akong komportable sa body armor na yon. Ganyan nga siya, medyo may butas-butas pero mainit. Di ko naman pwedeng di ko isuot yung aking jacket, yung aking jacket na green yan. Di ko pwedeng hindi isuot yan dahil napakainit. Kung yan yung body armor lang isasuot ko, masusunog ko. Susunog si Jusback. Matanggal yung pagkaputi, nakaw na puti, hiram na puti lang pala. Alright, so meron naman tayong mga mabibili na komportable talaga tayong isuot, yung mga yung mga padded jacket or jacket padded, yung ano man tawag dyan. Meron mga mabibili kaso mahal nga lang, katulad ng Benkia o kung ano pa akong brand, yung body armor na yun, o jacket padded. Checkpoint pa to sila. Hindi, kasi walang signage na checkpoint. Alright, so shout out mga sir, kasama kayo sa vlog ngayon. Vlog is just back. So yun, babalik tayo sa topic natin. Napag-usapan na natin yung body armor, no? Yun nga, mainit kaya di ko sinuot. Tapos pag-usapan naman natin yung gloves, yung sa kamay, sinusuot sa kamay, no? So saan nga ba kayo komportable? Katulad ko sa aking gloves, binili ko to buo siya, no? Hindi siya half, kundi buo na kaya natatago yung daliri mo. Pero ngayon, ayan, no? So nung binili ko siya na buo, di ako komportable isuot. Dahil kasi nga mga chong ay naglalamob ako, bumabiyahe na akong lalamob, at suot ko yung gloves na ito nung buo pa. Ngayon pag yung cellphone ko ay naka-mount dito sa cellphone holder, katulad niya nasa harapan ko, at pag nag-aabang ako ng booking, kailangan huhubarin ko pa yung aking gloves para mapindot ko yung cellphone, no, mga chong. So mahirap, tanggal suot. Kaya ayun, ang ginawa ko, pinutol ko na lang. Ayan, so kita na yung nakalabas na yung daliri ko. Ayan, ito na yung tinatawag siguro nilang MacArthur, no? MacArthur Highway.
So yun nga, at pinutol ko yung dulo ng yung daliri ng aking gloves, ano, para makalabas yung mga daliri ko sa dulo, para easy to touch ang aking cellphone habang nag-aabang ko ng booking kay Lalamove. Yun. Pero mga chong, paalala lang po sa mga katulad ko na motorcycle rider, right? So napaka-importante po ng gloves mga chong. Isa po sa mga kinakailangan natin yung gloves, motorcycle gloves, kahit anong brand, basta pilit naman kayo yung safety kayo, no? Hindi yung pag na sumimplang kayo at yung gloves yung na nabili ay nasisira kaagad, ay ano naman. So itong gloves ko na nabili ko, buo to siya, buo. Nabili ko to siya ng 150 sa Shopee mga chong. Pero napakatibay na siya, matibay na siya mga chong, dahil nasubukan ko na to mga chong nung sumimplang ako. Sumimplang na ako isang beses, no, sa mga Santa Mesa. Tumuulan nung umaga alas 6, umuulan, at yung gulong ko sa likuran ay pudpud na o kalbo. Ayan, so yun yung dahilan kaya sumimplang ako, nadulas. Nadulas si Diyos ba kaya sumimplang. At yun, at kung wala akong gloves noon ay malamang bakbak ang aking mga kuko, tanggal ang mga kuko sa kamay. Siguro pati balat tanggal, dahil napadapa ako at natukod ko yung aking kamay, no, yung daliri. Kaya kung wala akong gloves noon, ayun, kawawa ang kamay ni Diyos Bag. So dito yon sa kaliwa dapat ang napupuruan, pero dahil naka-gloves ako ay safety ang aking kamay. Katulad yan, no, kung nakikita nyo, ayan, no, may gas-gas, ayan, no, yan, may gas-gas pati rito, yan, dahil nung pagbagsak ko ay napaganin yung aking kamay na itukod ko, kaya nagkaroon siya ng gas-gas dito. Yung sa mga, ayan, yung mga bukol-bukol, ayan, yan yung naitukod. Alright, pagdating naman sa ngipa din, no, yung nasa tuhod, katulad ng suot ko ngayon, ayan, no, kaliwat kanan, yeah. So dalawang piraso yung meron ako niyan. Ang isa is yung diretso, hindi yung joint niya sa tuhod ay hindi siya nababali ng ganon, o kaya natuitupi ng ganon pagka kailangan mong ituwid ang inyong kamay o paa o ibalaptot, ay hindi siya katulad ditong isa. So yung unang nabili ko ay di ko na rin sinusuot dahil nga hindi ako komportable sa ganung isuot, no. Nahihirapan ako, angat ako ng angat dahil hindi nga siya nababaluktot katulad ng suot ko ngayon, ayan, o, di ba? Meron siyang joint, ayan, o. Meron siyang dugtong na kung saan komportable akong gamitin siya. At tingin ko naman dito ay safety, napaka safety ako dito dahil matibay mga chong. Branded talaga yung tatak nito, dahil yung tatak nito ay di ko alam. Pero nakikita ko yung mga tatak nito ay branded to. Lagi kong nakikita sa ibang mga motorista na gumagamit pa rin ng ganito, no? At ganito yung tatak na suot nila. So ibig sabihin guaranteed to, matibay. Alright, no? Napakatibay nyo mga chong, at napaka-komportable akong isuot
Hindi ako angat ng angat, di ko habang nagmamaneho ako dahil napakaganda niya. At yung isang knee-pad ay di ko na ginagamit. Pinapasuot ko na lang pag may angkas. Yan. Napagamit ko sa kanya, sinusuot ko pag may angkas. Para na rin safety rin yung angkas no. So ayun, ano pa ba? Ano pa ba ang damit na sinusuot natin sa pagmomotor na hindi tayo komportable, no? Katulad pa ng iba, ano ba? Ano, Google Map, tama pa ba tong tinuturo mo sa akin, Dan? Parang mali na to Pure Gold Junior, saan lugar na ba to? Bulacan? NLEX, Marilao, NLEX. Ayusin mo Google Map huwag mo kong ilagaw. Kanina nagloko ka. Habang nagpaggas tayo, nagloko ka. Medyo pinahirapan mo ng konti kanina. Tama pa to, tama. Ito pa yung dinaanan natin ng una, no? So ito yung mabahang lugar. Malapit na tayo sa mabahang lugar. Sana to yun na. Ay, matubig pa rin. Matubig pa rin dahil bumabagal ang ibang sasakyan na nasa unahan. So yun guys, babalik tayo sa main topic natin. Napag-usapan na natin yung body armor, napag-usapan na natin yung gloves, yung knee pad, at dito naman tayo sa elbow pad. Elbow pad chong ay napaka-importante din yan mga chong, lalo na sa mga ating motorcycle rider na katulad ko. Alright, so ako ngayon naka knee pad at elbow pad ako. Alright, di ko kaya nga kasi di ko sinuot yung tawag nito, yung aking body armor di ko sinuot, kaya naka elbow pad ako. At ang elbow pad ko ay yung partner ng isang knee pad ko na hindi ko na ginagamit, no? So yung elbow pad nun ay okay naman, medyo komportable yung isuot dito sa aking kamay dahil masikip. Tama lang siyang gamitin, no? Di naman ganong gumagalaw kasi yung kamay habang nagda-drive, no? Nandito lang sa bumabila, no? Kaya ayos lang na gamitin natin. Oy, SM City Marilao. Ayan mga chong. So ibig sabihin nasa Marilao na tayo, no? Ayan, no? SM City Marilao. So yun, at nasa elbow pad na tayo. Ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung elbow pad na ginamit ko. Iba siya sa ginagamit ko ngayon dito sa aking tuhod, no? Ganito siya, ayan, no? Diretso. Yan, wala siyang joint, pero okay naman mga chong. Maayos siyang gamitin, maganda. So yun, dadapo tayo ulit sa pantalon naman, yung sinusuot nating pantalon. Kung kayo po ba'y komportable habang nagmamaneho ng motor, so kung ano ba ang klaseng pantalon na yung sinusuot na komportable kayo. Alright, so katulad ko ay nakamaong pants na kung saan ay komportable ako dahil di siya ganong mainit kapag ganitong tirik ang araw. Di siya ganong mainit at pag nabasa ng pawis ay malamig dahil matagal mo tayo. Alright, so yun mga chong, sa pantalon di naman tayo ganong masilan, basta komportable lang tayo. Malayang gumalaw ang ating paa sa pag shifter,
pag-apak ng preno, pagbaba kapag humihinto, at kapag nasa rest position ng ating kamay, paa pala. So dapat komportable tayo mga chong, lalo na importante talaga yung pantalon na komportable yung ating sinusuot para yung ating paa ay malayang maluwag, di ganong masikip, di ganong hirap na igalaw, no? Pagka binababa o nasa rest position ang ating paa. Alright. So pagdating naman sa sapatos o boots, sapatos nga, ay yung iba bumibili ng mga riding boots, yung mga maganda. So gusto ko rin talagang bumili ng ganon, yung riding boots. Kaso nakikita ko yung price, yung pinakamababa ay nasa 2,000 yata mahigit o 3,000. Yun, pinakamura na yun, pinakamurang price nasa 3,000 to 2,000, no? So kapag bumili ka ng 1,000 siguro, 1,000 mahigit, 2,000 ay nasa second hand na yun. O brand new man pero mababang klase mga chong. So kailangan kapag sa riding boots o sapatos na ating pag-uusapan ay isa rin sa mga komportable natin isinusuot. Alright. Bakit mga chong? Dahil yan po ay isa rin sa safety natin mga chong, yung sapatos. At kung wala kang sapatos ay hulihin ka ng LTO. Hulihin ka ng mga pulis sa checkpoint kasi bawal nga kung nakatsinilas ka lang. Alright. So dapat nakasapatos tayo. It's either rubber shoes pa yan o meron naman kasing mabibili na riding boots na parang rubber shoes lang pero matibay na. So yun, okay. At pagdating naman sa jacket, no mga chong, ang sinusuot ko laging jacket pagka may nung ride o kahit na bumabiyahe ako sa lalamog. Kasi itong suot ko ngayon dahil okay to siya, no? Subok ko na rin to nung sumimplang ako. So siguro kung wala akong jacket nun, yung aking siko o yung elbow ko ay warak din dahil nga naitukod ko yung aking kamay. Alright, so yun mga kasuotan natin na komportable tayo dapat. Yun lang sinusuot natin sa pag nag-ride tayo. Alright, katulad ng gloves, helmet, at elbow pad, knee pad, jacket padded or padded jacket or body armor, yan, pantalon, sapatos, riding boots. Ayan, so yun yung mga chong ang dapat nating kailangan habang nagra-ride tayo o nasa long ride tayo o habang sakay tayo ng motor na. So yun lang mga chong, at yun lang topic natin ngayon habang nasa biyahe tayo papuntang Gapan, no? So yun yung main topic natin, kung gaano nga ba ka-importante yung mga sinusuot natin sa rides, no? Yung mga kung komportable ka ba o nahihirapan ka ba, malayag gumalaw ang iyong kamay, yung daliri habang nasa clutching at brake na gasolinador ng ating motor, no? So dapat komportable tayo mga chong. Ubos na. Akala ko expressway to. Inlex, hindi pala. Alright, so yun mga chong, natapos na tayo sa ating
main topic ngayong araw, no? So yun nga po ang ating main topic, kung saan nga ba kayo komportable sa inyong mga sinusuot habang nagmumotor. Ayan. So yun mga chong, dito ko natatapusin ang ating vlog ngayong araw. At nandito na nga tayo sa may Bulacan, no? Marilao pa ba to? Yun, disgrasya nga. So ayan mga chong, baha pa rin dito kahit na ilang araw ng tirik ang araw, di pa rin nawawala yung tubig rito, no? Baha pa rin. So nung unang punta ko rito, gabi kami napadaan, at nung pagbalik araw na, pero yun, di pa rin nakikita yung lubak. So pagka ganitong matubig kasi mahirap, di ganun makikita yung lubak. Yun, oh, ang lalim ng lubak na yun. Buti lang nakita natin. Tulad na, no, ang lalaki ng lubak. Kung talagang matubig pa yan at di natin makikita, ano, yari, basag ang bearing ng ating motor, bingkong ang mags o rim. Kawawa. So yan mga chong, dito ko na po tatapusin ang ating vlog. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ating channel. At yun nga, kung napadaan ka lang at nais mong mag-subscribe sa ating channel, i-click na lang po ang notification bell, pati yung subscription button. Baliktad, no? Ano ka ba, just back, ayusin mo. Okay mga chong, o paano mga bata, huwag muna kayong mawawala sa sunod nating pagkikita. Paalam!